Okay, so sa mga nagtatanong po kung paano ba tayo mag-graph ng systems of linear equations into variables. So, meron po akong example dito. So, 2x plus y equals to 8 and then 4x plus y equals 12. So, ang gagamitin natin ay ang slope, intercept, form. So, sa slope-intercept form, kailangan ito, na equation na ito, ay may sulat natin sa slope-intercept form na kung saan ang format niya is y equals to mx plus b. Okay. So, kung mapapansin nyo, ang nasa left side ng equation or ng equal sign ay y lang. So, dapat yung y lang dito yung matira and then the rest is kailangan nating i-transpose. So, this one, 2x on the other side of the equal sign. At kapag nag-transpose tayo by addition property of equality, mag-a-add tayo ng opposite niya, yung additive inverse. Ang additive inverse ng positive 2x is negative 2x. Tandaan nyo, sa kada positive, merong negative. So now, kapag nag-transpose na tayo, ang matitira dito ay y. So, magiging y equals, susulat natin tong negative 2x. And then, ilalagay natin yung plus 8 kasi positive siya, kaya plus 8. Gayon din dito ang gagawin sa 4x. So, ang 4x ay kailangan nating i-transpose on the other side. So, ang matitira dyan ay yung y lang. And then, since ito ay 4x, yung opposite niya, yung additive inverse is negative 4x. So, y equals negative 4x plus 12. So, now, pag nakasulat na siya sa slope-intercept form, kukunin na natin yung m at saka yung b. Yung slope at saka yung y-intercept. Okay. So, nakapattern siya. So, yung m is yung nakadikit sa x. So, alin ba ang nakadikit sa x dito? So, yung negative 2. So, yun na magiging m natin dyan. Dito naman sa baba, ang magiging m natin ay negative 4. And then, yung b is kapag inalis mo yung mx. Pag tinanggal mo yan, yung matitira yung b. Okay, pag tinanggal mo to, ang natira ay y equals 8. So, ibig sabihin, ang b natin ay 8. At dito naman ay 12. So, ngayon, tandaan natin na kapag gagamit tayo ng slope-intercept form sa pag-graph, kailangan ipakita natin yung rise over run sa slope. Tandaan nyo, ang rise or ang slope ay rise over run. Pag sinabing rise over run, yung rise, tumutukoy ito sa pagtaas o pagbaba. Kasi ito yung pagbabago sa value ng y. Samantalang yung run, it's either forward or backward or left and right. Ito naman ang pagbabago sa value ng x. So, yung m sa taas ay negative 2. So, ilagay natin negative 2. And since wala kayong nakikitang run, tandaan nyo lahat ng whole number, lahat ng integers, meron silang run. At ang run nila or ang denominator nila is invisible 1. Hindi lang nilalagay ang 1 sa baba kasi kapag dinivide mo yan, na-simplify, ang sagot ay negative 2. So ngayon, since gagamit tayo ng slope, kailangan natin ipakita yung 1. So yan ang magiging rise, negative 2, at ang run naman ay 1. Dito naman sa m na negative 4, ang magiging rise niya is 4, negative 4, at sa baba naman ay again 1 kasi wala siyang denominator at siya ay integer. So, ngayon, nakuha na natin to. So, ito yung gagamitin natin instead ito. And then, ito din instead nito. Okay, so, mag-graph na tayo sa rectangular coordinate system. Tandaan nyo na yung patayo is the y-axis and yung pahiga naman is yung x-axis. Ngayon, ang first step, ito muna. Ito muna yung hanapin natin sa Cartesian plane. So, paano ba yan hanapin? Ang unang hahanapin yung b or yung y-intercept. Tandaan nyo, yung y-intercept ay makikita sa y-axis. Kaya nga siya tinatawag na y-intercept.
Okay, kasi ang value ng x dyan ay 0. Tinanggal kasi natin ang mx kanina, di ba? So, ngayon, ang 8 ay nasa taas. Ito yung upward, ito yung 0 sa gitna. Dito sa baba, lahat ay mga negative numbers. At pataas naman yung mga positive numbers. So, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so, ilagay na natin yung dot. Yan yung magiging location ng y-intercept natin na 8. Ngayon, pagkatapos nating mahanap yung 8, gagamitin na natin yung rise over run. So, ito yung rise niya. So, ang rise niya is negative 2. Since negative siya, ibig sabihin, bababa tayo dalawang beses, dalawang step. So, galing dito sa 8, bababa tayo o dalawa, 1, 2. And then, galing dito naman, magra-run tayo. Tandaan nyo, may run pa. So, ang run niya is positive 1. So, galing dito, magmo-move tayo, step 1. So, galing dito, mag-step ng 1. And then, katapat niya na yung 1 sa x. And then, since may dalawa ka ng dot, sorry ha, ballpen. So, ito na yung ikalawang point. Ito yung unang point. And then, you just have to connect the two points. So, you now have the graph of the first equation. So, ganun din ang gagawin sa second equation. So, first step, sa second equation, hanapin yung b na 12 or yung y-intercept na 12. So, kanina ito yung 8. So, dadagdagan lang natin 9, 10, 11, 12. Okay, so andito. So, galing dito, magra-run tayo, rise ng negative 4. Since negative siya again, pababa siya. So, galing dito sa 12, bababa tayo ng 4 na steps. So, 1, 2, 3, 4. So, yan. And then, galing dyan, pupunta na tayo, magra-run na tayo, again, 1. So, magiging katapat niya na yung positive 1 sa x. And then, again, connect. Okay. So, yan. So, actually, hindi yan parallel kasi pag diniretso mo yan, mag-intersect yung dalawa. Yun nga lang, hindi masyadong makita kasi, masyadong hindi accurate ang aking Cartesian plane. Pero, pag in-extend mo yan, mag-intersect yung dalawa. So, yan lang naman yung pinaka-idea ng pag-graph natin. So, kailangan mag-graph nyo sila at mapakita nyo na dalawa yung line kasi dalawa yung equation natin. So, kung ilan ang equation, dapat yun yung line na makita sa inyong graph. So, pwede nyo nang ito yung una. So, lagyan nyo ng label. So, 2x plus y equals 8. And then, yung nasa taas naman, 4x plus y equals 12. So, that's it po. So, that's how we graph the systems of linear equations in two variables. So, I just hope that you have learned from the discussion and kahit paano ay may idea na kayo kung paano ang gagawin. Thank you. Yun lamang po.